Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga minamahal po naming taga-subaybay, taga-pakinig. So ngayon po ay atin po ulit balikan yung ating pong pag-aaralan. Gawa ng mahina nga po ang signal at tayo po ay nadidisconnect sa atin pong pag-live streaming. So ngayong gabi ay tayo po yung muling mag-aaral ng paglagong buhay espiritual. At isa sa paraan para tayo lumagong buhay espiritual, ayun nga pong ating pinag-aaralan, prayer. So ngayong gabi, akin munang babasahin ang ating pong pag-aaralan sa 1 Peter chapter 5, verse 8. Sabi po ng talata, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo, na gaya ng leyong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Tapos punta po tayo sa 1 Peter chapter 4, verse 7. Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kayo nga'y mangagpakahinahon at mangagpuyat sa pananalangin. Sabi po, mangagpuyat sa pananalangin. So tayo po muna yung manalangin sa atin pong muling pag-uumpisa. Tayo po pumikit. Aming Diyos, muli salamat po sa gabing ito na kami po binigyan ninyong pribilehiyo upang makapag-aral ng inyong pong salita. Pagpalain niyo po nawat kami gabayan, Panginoon Diyos. Nawa po, Panginoon, Banal Espiritu, kayo po ang mayamang kumilos sa aming kalagitnaan ngayon. Sa bawat makikinig, kayo po naway mangusap. At nawa po, Panginoon Diyos, ay maunawaan po nila yung inyo pong mga salita, Panginoon Diyos. Ako po na inyo manlingkod ay inyo pong kasihan, Banal Espiritu, kayo po ang mayamang magbigay sa akin ng karunungan upang maipahayag ko po ng may katotohanan ng inyong banal na kasulatan. Samahan niyo po kami at patawad po sa inyo pong nasumpungang kasalanan na isip, na salita, na gawa sa inyo pong harapan. Linisin niyo po kami, Panginoon Jesus, ng inyong banal na dugo, Panginoon. Pagpalain niyo po nawa kami, nawa ay kayo po ang patuloy na sumama sa amin sa aming pag-uusapan ngayong gabi. Ang lahat po nito ay aming pong samot dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So, ngayong gabi tayo po muling mag-aaral. At muli ang ating pong pag-aaralan ay prayer. So, yung nakaraan ay ang ating pinag-aralan, why it is important. Sabi po ng ating napag-aralan nung nakaraan, why it is important. Ngayon, why prayer is necessary or kailangan. Sabi po ng ating why we should we pray? Why we should to pray? Bakit tayo kinakailangang manalangin? So ngayong gabi ang ating pong pag-aaralan ay prayer muli. So serious po tayo ng ating pag-aaralan at upang atin po talagang maunawaan at makatulong po sa atin why prayer is important. Why we should to pray. So mahalaga po ang pananalangin. Kaya wag nating pababayaan ang ating buhay pananalangin. Sabi nga diyan, kaya tayo inuutosang manalangin ng Diyos sapagkat upang tayo maging malay at maging aware or sensitibo sa ating buhay pananampalataya. So, kaya tayo po ay inuutusan ng Panginoon na manalangin para tayo maging malay, aware, or sensitibo sa ating buhay pananampalataya kung ano na bagang nangyayari sa atin. Dahil maraming mga mananampalataya, mga minamahal, pagka ang isang mananampalataya or Kristiyano ay hindi mapanalanginin, mga minamahal, hindi po siya aware sa kanya pong buhay espiritual. At hindi siya aware na siya pala ay inaatake na ng dyablo. Kaya sabi ng talata sa ating pong binasa, sabi ng talata, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Sabi nga po dito ng chapter 4, verse 7, ngunit ang wakas ng lahat ng bagay ay malapit na, kayo'y nga'y mangagpakahinahon at mangagpuyat sa pananalangin, in prayer. Tayo maging mapagpuyat sa pananalangin. Napakahalaga. Why we should to pray? Bakit tayo kinakailangang manalangin? Prayer is necessity or kailangan ng panalangin. Kaya sabi ng talata dyan,
sabi po, upang tayo maging malay at maging aware sa ating buhay pananampalataya at upang pagkalooban tayo ng kalakasan at katibayan at karunungan ng Diyos. Alam niyo po, doon po natin nakukuha yung wisdom of God if we pray. Kapag tayo po'y nananalangin, din po tayo pinagkakalooban ng Diyos ng kanyang kalakasan at katibayan at karunungan. Dahil yung Holy Spirit na nasa sa atin, dahil pag ginagawa natin yung kalooban ng Diyos, siyempre, ang pinapakain natin yung ating buhay spiritual. So, if you are doing the will of God, mga minamahal, gumagawa ka ng kalooban ng Diyos, nananalangin ka, nagbabasa ka ng Biblia, umaattend ka ng church, pinapakain mo yung buhay spiritual at doon ka pinalalakas ng Diyos, mga minamahal. Kaya, ikaw ay sensitibo pagka ginagawa mo yung kasalanan. At pagka ikaw naman hindi nananalangin, hindi ka sensitibo na ang ginagawa mo na palang kasalanan ay ang ginagawa mo na pala ay kasalanan. So, sabi po ng talata, why we should to pray. Number 1, under po nun, we have adversary, the devil. Ano yun? We have adversary, the devil. Bakit kinakailangan po nating manalangin? Maging maningas sa pananalangin. Kaya nga sabi po ng 1 Thessalonians chapter 5, verse 17, sabi, manalangin kayong walang patid. Pray without ceasing. Pray without ceasing. Prayer ang panalangin ay mahalaga para tayo ay palakasin ng Diyos at para tayo ay makagawa ng kalooban ng Diyos at para tayo maging sensitibo sa mga nagagawa nating kasalanan, mga minamahal. Dahil pagka hindi wisdom of God ang sumasaturate sa atin o yung karunungan ng Diyos ang nasa sa atin, madali tayong madaya ng dyablo. At alam niyo naman po ang dyablo, napaka-tricky po na yan, napakadaya po na yan. Sobrang daya. At alam niyo po, sabi nga doon pa lang sa Genesis chapter 3, yung pagpasok ng kasalanan sa buhay ng tao, mga minamahal, biruin niyo po si Adan at Eva ay 100% ng utak ay gumagana sa kanila. But sila po'y nadaya pa rin ni Satanas. Because Satan is the father of liar or ng kasinungalingan. At alam niyo po, siya'y napakagaling sa pandaraya. Kaya si Adan at Eva ay bumagsak because of yung ating adversary. Meron po tayong kaaway, mga minamahal. Magmalay po tayo sa ating pong buhay pananampalataya. Hindi po yung kaya tayo sensitibo pag tayo po ay nasasaway at tayo po ay kumbaga po ay kinokorek sa atin pong mga nagagawang hindi maganda dahil hindi nga po tayo puspos ng banal na Espiritu. At paano po yun nangyayari na tayo po yung napupulfilled ng Holy Spirit when we are praying, when we pray, mga minamahal. Kaya napakahalaga po ng pananalangin sa ating pong buhay. Huwag po nating pababayaan ang ating pong buhay pananalangin. Sabi ko sa inyo, hindi po madaling manalangin. Dahil pag tayo nananalangin, ay kung saan napunta yung atin pong sinasabi. At yan po yung malimit mong mangyari sa atin. Sa akin, nangyayari po yan. Yung aking pinapanalangin, minsan nawawala ako sa wisyo. At pag ako nananalangin, minsan, ang gising ko yung umaga na. Pag ako yung gabing nananalangin. Sa sobrang mapanalanginin ko. Mga minamahal, joke lang. Kaya, mga minamahal, napakahalaga po ng pananalangin. Why we should to pray? Bakit tayo kinakailangang manalangin? Dahil sabi po ng talata, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Kaya nga sabi po ng verse 4, chapter 4, verse 7, kayo'y magpakahinahon at magpuyat sa pananalangin. Napakahalaga po ng pananalangin. Hindi lamang po attending ng church, baka tayo kaya lang nakakapanalangin. Pag tayo napunta sa simbahan, nakakapanalangin. Pero yung ating daily life, Lunes hanggang Sabado, hindi na tayo nananalangin. Nalunok mo na yung kanin, yung kutsara mo, hindi ka pa nanalangin bago ka kumain. Dapat tayo po nananalangin sa ating buhay, sa bawat aspeto ng ating buhay. Dahil napakahalaga po ang buhay pananalangin.
Why we should to pray? Sabi po ng talata, because we have adversary, the devil. Magmalay po tayo mga minamahal. Meron po tayong kaaway. Ano? Meron po tayong kaaway at ang kaaway po natin ay ang dyablo. Ano? So sabi nga po ng talata, na inyong verse 8, kayo'y magpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Oh. Ano? Hindi ho kung saan ho tayo napupuyat sa mga teledrama na ating pinapanood. Ano? Minsan ganun eh. Lalo na po ang mga mananampalataya ng Diyos, dapat tayo may bagong isip na. Hindi na po tayo nalululong sa ganyang aspeto. Ano? Dapat tayo ay mapanalanginin, dapat tayo nagpupuyat sa pananalangin, hindi po sa kung saan saang aspeto, sa kung saan saang palabas ng media tayo nagpupuyat. Ano? Kaya mga minamahal, napakahalaga po ng pananalangin. Isa, para tayo ay lumagong espiritual, sa ating buhay espiritual, isang aspeto ay ang buhay pananalangin. Kaya sabi po ng talata, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat, ang inyong kalaban ng dyablo. So, meron tayong kalaban. Ano? Hindi ho ang bawat isa sa atin ang kalaban natin. Ang kalaban talaga natin ay dyablo. Ano? Kaya mga minamahal, tayo po magmalay. Kaya ang sabi ng talata dinit po tayo, akin lang sa Genesis chapter 2. Tingnan niyo po. Doon pa lang ipinabagsak na ni Satanas si Adan at Eva sa pandaraya. Sabi po ng talata, ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang nanilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Alam niyo po, si Satanas po ay madaya. Siya po ay tricky, mga minamahal. Siya po ay, pag tayo hindi saturated, una ng prayer, tayo ay madaling madaya ng kanya pong mga kasinungalingang ginagawa sa buhay natin. Ano? Kaya tayo po ay manalangin. Napakahalaga po ng buhay panalangin. Kaya nga po sabi po ng talata rito, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Verse 4, as sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Tingnan niyo po, talagang binabago ni Satanas ang ating isip. Inaalis tayo doon sa katotohanan ng salita ng Diyos at gusto tayong paniwalain doon sa kanyang sinasabi na sa atin, na para sa atin ay maganda, pero yung dulo nun ay masama. At paano natin yun malalabanan? Yung katotohanan yun, alam niyo po, pag tayo po yung nananalangin, napakahalaga po ng pananalangin. Kaya nga sabi ng talata, sabi ng 1 Thessalonians chapter 5:17, dahil sabi po dito ni Apostle Paul, magsipanalangin kayong walang patid. Ibig sabihin, kung tayo po ay pumapayag, kung tayo po ay hindi napayag na hindi tayo nakakain, ng umagahan, tanghalian, hapunan, dapat po tayo huwag pumayag na tayo po ay hindi nananalangin sa atin pong buhay pananampalataya. Dahil napakahalaga po ng pananalangin. At isa pong aspeto upang tayo po ay lumago sa atin pong buhay pananampalataya ay pananalangin. Huwag kang umasa o huwag tayong umasa na tayo po ay lalagong buhay espiritual kapag tayo hindi po nananalangin. Naku, huwag po tayong aasa. Dahil isa sa aspeto, kaya nga, tingnan niyo po, kaya po namatay yung sub-44 dahil wala po silang communication sa commander-in-chief, yung presidente. Wala po silang communication dahil hindi po sila nakatawag ng resback. So, kapag tayo mga minamahal ay nabubuhay, tayo mga Kristiyano, ay nabubuhay sa ating sariling lakas at hindi ho tayo umaasa sa Diyos, hindi ho tayo nananalangin, nakikipag-usap sa Diyos, delikado po tayo. Delikado po tayo. Dahil ang dyablo po mamaya ating pong tatalakayin.
Dahil delikado po tayo. At tiyak po na ang diablo po ay naandidiyan lang. Mamaya tatalakayin niya. Kaya nga, why we should to pray? We have adversary, the devil. Meron po tayong kaaway. Mga Kristiyano, hindi po, wag po tayong maglalagay o kumbaga wag po tayong papanatag ang loob na ako na may Kristiyano na, siguro naman ako'y ayos na. Naku po, hindi po. Hindi po yung totoo. Wag po nating ilagay sa ating isip or mentalidad na ako'y Kristiyano na, ako'y lagi namang gagabayan ng Diyos, ganyan, kaya ayos na ako. Hindi po. Ano? Kaya, meron po tayong mga minamahal, meron po tayong kaaway. Kaya tayo po ay inuutusan ng Diyos na manalangin upang madali nating masuri yung dahil pag tayo po ipuspos ng whole banal na Espiritu, madali po nating masuri yung tama at mali. Ano? Kaya, meron po tayong kaaway. Diablo. Ano? Kaya nga ang sabi ng talata, 1 Peter 5:17. Ang sabi po ng talata, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Sabi ng chapter 4, verse 7, sabi niya mapagpuyat yan. At mga puyat sa pananalangin. Yun po. Ano? Mahalaga po ang pananalangin. Hindi po isang madaling bagay, hindi po birong bagay na tayo pinananalangin. Kaya si Satanas po, hindi po si Satanas takot doon sa ikaw ay may ministry sa iglesia. Hindi po takot niya si Satanas. Yung ikaw ay mayroong ministry sa iglesia, kung umaawit ka ng choir, meron kang ministry, driving ministry, or anumang ministry mo sa simbahan, hindi dyan takot si Satanas. Takot si Satanas doon sa tao na magaling, kumbagay, bumabaluktot ang tuhod at lumuluhod sa Diyos at nananalangin sa Diyos. Dahil doon si Satanas takot. Dahil lagi kang babad sa presensya ng Diyos. Dahil pagka ikaw ay babad sa presensya ng Diyos, mga minamahal, lagi kang puspos ng kanyang karunungan at kanyang, kumbaga po, ay ng banal na Espiritu. Puspos ka po ng banal na Espiritu. Dahil ikaw ay laging nananalangin, nasa sa iyong karunungan ng Diyos. Yung wisdom ng Diyos ay pinapaalam sa iyo. At iba ho ang buhay ng taong mapanalanginin. Pagka kayo po ay nakapag-usap sa taong mapanalanginin at taong hindi mapanalanginin, alam na ninyo kung itong taong ito'y, at kung ikay mapanalagining tao. Alam mo ang taong babad sa panalangin at taong hindi babad sa pananalangin. Ano? Kaya sabi po ng talata, kayo'y maging mapagpuyat, kayo'y maging mapagpigil. Ang inyong kalaban na diablo, na gaya ng leyong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila. Ano? Why we should pray? Because we have adversary, the devil. Tandaan po natin yan. Kaya sabi po ng talata dito, verse 9, na siya'y labanan ninyong matatag. Tingnan niyo po. Kaya marami pong mga mananampalataya ay nawawala na sa buhay paglilingkod dahil napapabayaan na po yung isang aspeto na kinakailangan ng isang Kristiyano. At yun po ay yung buhay pananalangin. Wala hong matatag, wala hong malakas. Ang kalakasan po natin ay ang Diyos. Kaya po tayo ay laging manalangin at humingi ng awa sa Diyos. Ang minamahal. Kaya sabi po ng talata, kayo'y maging, verse 9, na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya, yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sanglibutan. Ibig sabihin po mga minamahal, lahat naman tayo nakakaranas ng temptation. Ano? Pero bakit? Sa kabila ng lahat tayo nakakaranas ng temptation, ay yung iba'y nakakapagpatuloy pa rin sa biyaya ng Diyos. Ano? Kaya tayo po'y manalangin. Isang aspeto para tayo po'y tumatag sa ating pong buhay pananampalataya is prayer. Mahalaga po ang pananalangin. Kaya sabi po ng talata sa verse 10, at ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpapalakas. Tingnan niyo po, sino po yung magpapalakas sa atin? Yung Diyos.
Hindi po tayo magpapalakas sa ating sarili. Kaya tayo po inuutosan ng Diyos na manalangin sa Kanya, manikluhod sa Kanya, dahil upang tayo po, sabi po ng talata, at ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa Kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo, pagkatapos na kayo makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Tingnan niyo po, sabi po, magpapalakas sa inyo. Sino din yung magpapasakdal? Yung Diyos na ating pong pinapanalanginan. At sabi po, sino pa yung magpapatibay? Yung Diyos na ating pong pinapanalanginan. Kaya, why we should to pray? We have adversary, the devil. Meron po tayong kaaway. At magmalay po tayo mga mananampalataya ng Diyos diyan. Hindi yung puro tayo babad sa TV. Hindi yung puro tayo babad sa panoorin sa Facebook o sa YouTube o kung saan man. Hindi po yan masama. Pero pag diyan po tayo na lamang nakatukmo ng ating pong buhay pananampalataya, hindi na po tayo nakapanalangin, yan yung nagiging masama na. Maganda ho yan. Maganda ho yung internet. Dahil nakukuha po natin bawat information na, ano na bang nangyayari diyan? Ano ba nangyayari dito? Madali tayo makapag-communicate sa ating mga mahal sa buhay. Hindi po masama. Pero ang masama ay, yan na lang ang iyong inuna. Yan na lang nakatukmo ang iyong buhay. Hindi ka na po, hindi ka na po nagkaroon ng panahon sa pananalangin. Na ito po yung nawawala, kaya po marami pong mananampalataya ng Diyos ay hindi na lumago sa buhay espiritual. Hindi na lumago sa buhay pananampalataya. Kaya ang tendency, pag hindi ka nalago, ang tendency mo ay paglayo. Ay hindi ka na nalago bansot. Kumbaga sa halaman, napupuril pagka hindi naaalagaan dahil natatambunan ng mga damong ligaw, mga paragis na yan, o kung ano bagang mga damo na yan. Ganun po tayo. Kinakailangan po natin laging kausapin ng ating Diyos upang tayo Kanyang palakasin. Sabi nga po, patibayin, palakasin, at pasakdalin sa ating pong buhay pananampalataya. At paano yun? Isang aspeto po para tayo po ay lumago sa ating pong buhay pananampalataya is prayer. Manalangin po tayo. Pray without ceasing. Manalangin tayong walang patid. At alam niyo po, napakasarap namang manalangin sa Diyos. Tayo lang na may dinadaya ng dyablo. Napakasarap pong manalangin sa Diyos. Minsan, pag tayo mananalangin, nandiyan yung dyablong sisingit Minsan, nilalagyan ka ng maraming gawain para hindi ka na magkaroon ng quiet time sa Diyos. Minsan, nilalagyan ka ng mga nakakapagpahook sa iyong paningin para hindi ka na makipag-usap sa Diyos, or etc. Dahil madaya nga ang dyablo. Yan ang kanyang expertise, yung pandaraya. Kaya, meron tayong kaaway, tayo po yung magmalay. Meron po tayong kaaway at ito po ang dyablo. Ang dyablo. So, kaya, mahalaga po ang pananalangin. Pray. Mga minamahal po namin taga-subaybay, tagpakinig, tayo po yung manalangin. Mahalaga po ang buhay pananalangin. So, sayo po ng talata, kayo maging mapagpigil. Hindi yung basta ka nalang sagpang ng sagpang. Kilalanin natin kung ano ba yung tama at yung mali. Kayo maging mapagpigil, kayo maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo. Meron tayong kalaban. Hindi yung iyong mahal na saboy ang kalaban mo, dyablo. Mamaya hindi discuss yan. Kaya mga minamahal, pray. Manalangin po tayo. Kaya sabi po ng talata, why we should to pray? Because we have adversary, the devil. Letter B. Under po na why we should to pray. Letter B. Why we should to pray? Because anong klaseng kalaban ito? Una, dyablo. Saan siya inhalin tulad? He
kumbaga po, he's like a roaring lion. Tingnan niyo po, he's like a roaring lion. Alam niyo po, matindi po ang diablo. He's like a roaring lion. Siya po ay gaya ng leon. Sabi nga, gaya ng leon. Ano? Siya po ay gaya ng leon, umuungal. Oh, hindi po biro yun. Leon, malakas. Ang leon po ang hari ng kagubatan, mga minamahal. Siya po ang hari ng kagubatan, ang leon. At sabi nga, he is strong than us. Diablo. Ano? Mas malakas po siya sa atin. Siya nga po yung angel eh. Kaya siya po yung malakas. Anong laban natin sa diablo? Wala po tayong laban. Pag nilabanan natin po siya physical, tayo po yung patay. Ano? Kaya po, kinakailangan nating manalangin upang tayo po ay palakasin ng Diyos. At sino dapat natin ipangtapat yan? Hindi tayo. Yung Lion of Judah na tinutukoy sa Bible. And Lion of Judah na ito is the Lord Jesus Christ. Hindi po natin kaya ang diablo. The Lord Jesus Christ, the Lion of Judah. Kung sino yung lion na yon, Judah. But sabi po ng talata, he's like a roaring lion. Yung diablo, he's like a roaring lion. O sino yung itatapat natin doon? Yung leon din. Sino yung leon na tinutukoy sa Bible? The Lord Jesus Christ. Kaya nga sabi ng Revelation, chapter, ako po hindi nagkakamali, Revelation chapter 5, verse Chapter 5 verse 5. Sabi po dito, at sinabi sa akin ng isa sa matanda, huwag kang umiyak. Narito ang leon sa angkan ni Huda. Ang ugat ni David ay nagtagumpay upang magbukas ng aklat at ng 7 tatak nito. Ano? Sino yung Lion Judah na yun na tinutukoy sa Bible? Yung sa angkan ni David, lalabas is the Lord Jesus Christ. Kaya sabi ko na, sino ang ating itatapat diyan? Sarili natin, hindi natin kaya, lakas natin, karunungan natin, hindi tayo uubra sa Kanya. Ultimong si Adan at Eva ay 100% ng utak ay gumagana sa kanila. Pero sila'y bumagsak. Sila'y bumagsak at natukso dahil mautak nga po itong si Satanas. Pero may isang hindi bumagsak sa kabila ng siya'y tuksuhin. Sabi po dito, sino lang ang hindi bumagsak sa kasalanan? Ang Panginoong Hesus lang. Siya lang ang hindi bumagsak sa kasalanan. Ano? At ang ating ipapangtapat sa leon na ito, na he is strong than us, is the Lord Jesus Christ. Ano? Ang Panginoong Hesus ang ating ipapantapat dito sa leong umuungal na naghahanap ng masisila. Kaya mga minamahal, he's like a roaring lion. Ano? Pagka sabi nga, ang leon, ang karakteristik po ng leon, magiging pusa. Minsan ako yung nagmamasid. Yung pusa nakakalapit, isa po sa specialty ng leon. Yan po yung nakakalapit na hindi natin nararamdaman. Kaya si Satanas is like a roaring lion. Siya po yung nakakalapit. Kaya mag-ingat po tayo. Meron po tayong adversary, the devil. At ang karakteristik po nitong adversary or ating kaaway, he's like a roaring lion. Kaya we must, kaya kinakailangan natin tayo lalong manalangin. Kaya pray without ceasing. Ano kaya sabi ng talata? Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ano sabi po ng talata diyan sa English? Be sober and vigilant. Maging malay po tayo. Ano? Paano po mangyayari yun? Prayer. No, kaya nga sabi ng talata, verse 7, chapter 4, verse 7, kayo nga'y mga pakainahon at mga puyat sa pananalangin.
Ano? Kaya ang hirap, minsan maraming Kristiyano, bagsak na nga ang buhay spiritual, hindi pa nananalangin. Ano? Maraming mananampalataya ng Diyos, babad na nga sa kasalanan, bagsak ng buhay spiritual, and yet hindi pa rin nananalangin, hindi pa rin lumalapit sa Diyos, hindi pa rin nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos upang siya'y kahabagan muli ng Diyos, upang siya'y muling i-revive ng Diyos, palakasin ng Diyos sa kanyang buhay pananampalataya. Yan ang masakit isipin sa mga mananampalataya ngayon. Mas masaya pa sila sa mundo kaysa sa presensya ng Diyos. Ano? Paano nangyari yun? Hindi na nananalangin. Kaya sabi dito ng talata, sa ilabanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya, yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nagsasalibutan, at ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Tingnan niyo po. Kaya, maging tayo po yung mapanalanginin. Kaya nga sabi po diyan, number 7, chapter 4, be ye therefore sober and watch unto prayer. Yan po, ang sabi. Watch unto prayer. Manalangin po tayo. Be sober. Ano? Kaya ang halaga po ng buhay pananalangin. Hindi po kami nakakapagpatuloy dahil kami malakas, no? Huwag po kayo maniniwala diyan. Kami po yung mahihina. Kaya lang po kami nakakapagpatuloy because of the grace of God. At isa sa aspeto para po tayo makapagpatuloy sa ating pong buhay paglilingkod, ay tayo po yung manalangin sa ating buhay pananampalataya. Ano? Kaya tayo po ay madaling gupuin ni Satanas because of lack of prayer. Walang, kumbagay, kakulangan sa pananalangin. Ano? Kaya nga yung sa 44, kung hindi po naalala, hindi ko lang alam kung anong taon, sa 44 sila po namatay. Wala po silang communication sa kanila pong commander-in-chief, yung president. Wala po silang communication, kaya sila nadali na mga kalaban. Kaya sila namatay. So ngayon po tayo, mga minamahal, para po tayo palakasin ng Diyos, sabi niya, let us pray. Be sober and watch unto prayer. Sabi po ng talata sa 4 verse 7, watch unto prayer. Ang sabi ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, pray without ceasing. Magsipanalangin kayong walang patid. Kaya nga sabi, ang ibon na hindi lilipad pagka wala yung isang pakpak. At yung ating inaaral, yung isang pakpak, next banda-bandari yan, aaralin po natin kung ano yung isang pakpak na yun. At yung isang pakpak is prayer. Manalangin po tayo. Napakahalaga. Bakit? Bakit tayo? Why we should to pray? We have adversary, the devil. And itong devil nito, ano yung kanyang katangian? He's like a roaring lion. He's like a roaring lion, seeking whom may devour. Ang sabi po ng talata, verse, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walking about seeking whom he may devour. Kaya, mag-ingat po tayo. Kaya nga, hindi po siya po, he is strong than us. Mas malakas po siya sa atin. At sabi po dyan, sabi pa, he is wise than us. Sabi nga, sa pag-aaral, ang pinakamatalinong tao na nabubuhay ngayon, pinakamatalino, ang gumaganang utak, ay 20% na lang ng utak ang gumagana. Unlike ni Adan at Eva, sila ay bagong likha, 100% ng utak ay gumagana sa kanila. 100%, but they still tempted. Sila po'y nadaya pa rin sa kabila ng sila po ay 100% na ng utak ang gumagana, and yet they still tempted. Sila'y nadaya. At kinakailangan tayo po ay manalangin. Napakahalaga po ng buhay pananalangin. Kaya maraming Kristiyano yung nadadaya ng dyablo
because of lack of prayer. Na, yung kakulangan ng pakikipag-usap sa ating Commander-in-Chief, and it is the Lord Jesus Christ, yung ating Diyos na nasa langit. Manalangin po tayo. Meron po tayong kaaway. Yan po yung totoo. Meron po tayong kaaway. At ang kaaway po ay hindi nagbibiro. At ang pinupunteriya niya, siyempre hindi na naman niya pupunteriyahin yung kasama na niya. Ang pupunteriyahin niya ay yung hindi niya kaisa. Yung mga anak ng Diyos. Doon galit si Lucifer or si Satanas. Yung sa mga anak ng Diyos. Kaya let us pray. Huwag ho nating pabayaan yung ating pong buhay pananampalataya. Pare-pareho tayong mahihina. Kaya lamang kami nakapaputuloy. Sabi nga ng talata, sabi dito, na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sanglibutan. Huwag niyo pong aakalain na hindi po kami natutukso, hindi po kami natetem, hindi po kami nanghihina. Kami po nanghihina din at nagkakasala din, but by the grace of God, kami po nakakapagpatuloy dahil sa kanyang biyaya. At isa sa aspeto para po tayo makapagpatuloy sa ating pong buhay pananampalataya is prayer. Manalangin po tayo. Kaya ang diablo po yun nandiyan. He is strong than us, leon. He is wise than us. Matalino po siya sa atin. Alam na po niya ang kiliti natin. Mula pa lang, biruin niyo po, nung likhain ng Diyos ang mundo, sa pag-aaral po, nung si Lucifer po ay nagrebelde sa Diyos, ibinagsak siya dito sa mundo. Ibinagsak po siya. At una po si Lucifer sa tao, mga minamahal. Una po ang diablo sa tao. Kaya alam na ng diablo ang kiliti natin kung saan tayo niya titiranin para tayo pabagsakin. Alam na po yan niya. Kaya tayo po ay manalangin. Tayo po ay mahina. But ang kalakasan natin, sabi nga, he is like a roaring lion. Sino yung ating itatapat? The Lord Jesus Christ, the Lion of Judah. He is the Lion of Judah, the Lord Jesus Christ. Yun po yung sabi ng talata. Kaya sabi po ng Hosea, nasaan na yung Hosea dito? Hosea chapter 5 verse 14. Nasaan ang aking Hosea din Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah. Then yung Hosea. Ayan. Arin na po, ang aking Hosea. Hosea chapter 5 verse 17. Ang sabi po diyan, verse 17. Tama ba yung verse? Verse 14, ang sabi po, sapagkat ako'y magiging parang leon sa Ephraim at parang isang batang leon sa sangbahayan ng Huda. Ako, sa makatuwid bagay, ako nga. Yung ako nga doon tinutukoy, naka-address po yun sa Diyos. Sabi nga kay Moses, paano kita ipapakilala, Panginoon, sa mga tao nung papalayain ng Israel sa Egypt? Paano kita ipapakilala? Anong sasabihin ko sa kanila? Sabihin mo, ako nga. Kaya ang sabi dito ng Biblia, sa verse 14 ng Hosea chapter 5, sapagkat ako'y magiging parang leon sa Ephraim at parang isang batang leon sa sangbahayan ng Huda, ako, sa makatuwid bagay, ako nga. Sabi po diyan ng talata, ay aagaw at aalis, sabi po, ako'y mag-aalis at walang magliligtas. Kaya sabi ng talata, sino yung Lion of Judah na tinutukoy na itatapat natin dito sa lion ito, is like a roaring lion, the devil, is the Lion of Judah, the Lord Jesus Christ. And how to overcome the temptation, let us pray. Dahil siya yung malakas, He is wise, He is powerful than us. Tingnan niyo po, malakas po siya kaysa sa atin.
Anong binatbat natin doon kung hindi, sabi ng talata kung hindi tayo naabangan ng kung hindi lang, kung pahihintulutan ng Diyos na tayo patayin ni Satanas, kaya niya tayo patayin. But, the sovereign God, hindi niya pinahihintulutan yun. Dahil ang Diyos pa rin nagkukontrol sa Kanya. Ang sabi pa, He is spirit being. Hindi natin siya nakikita. Kaya delikado po. Kaya let us pray. Manalangin po tayo. Napakahalaga ng buhay pananalangin. Manalangin po tayo. Kaya, mga minamahal, let us pray. Let us see. Why we should pray? We have an adversary, the devil. He's like a roaring lion. Let us see. He walketh about. Ibig sabihin po, mga minamahal, siya po, he walketh about, ibig sabihin po na yan, siya po yung malapit sa atin. Sabi po ng talata, balik po tayo sa 1 Peter chapter 5. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat ang inyong kalaban na gaya ng leyong umuungal ay gumagala. Hindi ho siya tumitigil ng paggala at pagtem sa bawat mananampalataya. Kaya sabi ng talata ng Job, tingnan niyo po sa Job. Job chapter 1. Job chapter 1 verse 8. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, verse 7. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nanggaling? Na magkagayo sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, sa pagparoot parito sa lupa at sa pagpanhig manaog doon. He is an accuser. Siya po yung ating tagasumbong sa Diyos na tayo nakakagawa ng kasalanan at siya po hindi po tumitigil. Siya po ay pagalagala. Siya po hindi natin alam. Malamang nasa tabi na ho natin siya. Kaya po, why we should to pray? Because we have an adversary. At ang kanyang katangian, he is like a roaring lion. Pandalwa, he walketh about. Minsan, ang kanyang tools para tayo item ay ang ating family. Dahil magaling nga po siyang mag-tempt Hindi po natin alam na yung pinakamamahal nating pamilya ay dito na po pala tayo, kaya tayo lumalayo sa Diyos because of our family. Ginagamit na ni Satanas na tools upang tayo dayain, upang tayo ay mawala sa gawain ng Diyos. Isa pa, minsan na yung trabaho mo. Hindi ka na nakakapanalangin dahil ng trabaho mo. Minsan ito yung ginagamit na kasangkapan ni Satanas upang tayo ay maalis sa focus natin sa atin pong unang-una, yung isang aspeto natin buhay na nawawala is prayer. Minsan ito yung ginagamit ni Satanas upang tayo mawala sa focus natin sa pananalangin. Kaya doon sa may mga trabaho natin mga kapatiran ay wag ho natin pababayaan yung ating pong buhay pananalangin. Baka tayo nadadayan ng diablo. Minsan gadget. Kaya ikaw hindi na makapanalangin dahil magdamag ka ng puyat, lubog ng iyong mata, ay tuloy ka pa rin. Sa gadget mo. Nakamulaga ka pa rin diyan. Pero pagdating ng simbahan, ikay tulog. Pagdating ng simba, ay ikay hindi nakangangana. At mapapagpasyutan ng jolen. Yung iyong bunganga. Minsan ay yung kasikatan. Minsan tayo yung nadadaya ng diablo diyan. Kaya, he walketh about. At siya po nandiyan lang sa tabi-tabi. Kaya nga sabi, isa sa specialty ng leon, he's like a roaring lion Isa sa specialty ng leon, siya ay nakakalapit ng hindi mo alam.
Siya'y nakakalapit doon sa kanya pong, kumbaga po'y aatakihin pagkain na hindi alam nung kanyang kakainin. Nung kanyang kakainin, nung kanyang papatayin. Kaya, paano tayo? Kaya nga sabi ng Bible, be vigilant. Ano sabi? Be sober. Be vigilant. Because, sabi po ng talata, because your adversary, the devil, as roaring lion. Tingnan niyo po. Kaya, let us pray. Be patient in prayer. Mahirap pong manalangin. Kaya nga sabi ko, pagka nananalangin ay, lalo na po pagka umaga, yung babago kang gigising, madaling araw, mananalangin ka, ay mahirap pong manalangin. But, salamat sa Diyos, sa biyaya ng Diyos, nagagawa po nating manalangin. Tapos tulog ulit. Tapos tutulog ulit. Biyaya ng Diyos po yun. Let us pray. Wala akong magaling sa pananalangin. Lahat po tayo ay bulok sa pananalangin. Kaya nga inuutosan ng Diyos tayong manalangin upang tayo ay kanyang patibayin sa atin pong buhay pananampalataya. Sabi nga po ng talata, Nesiya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Kaya mga minamahal, let us pray. Pray, pray, pray every day. At panghuli, natin pong tatalakayin, he's like a roaring lion. May adversary tayo, he's like a roaring lion. He walketh about, and letter D, he devour you. Ang main purpose ni Satanas, kaya tayo kanyang tinutokso upang tayo ay pabagsakin sa atin pong buhay pananampalataya. Yan po yun. Kaya tayo po'y manalangin sa atin pong buhay pananampalataya. Kaya sabi ng to devour, to eat up greedily, ravenously, to use up or destroy. Tingnan niyo po. To use up or destroy. Tingnan niyo po. Kaya po maraming mga mananampalataya, hindi na lumago sa buhay pananampalataya, tinulungan na, binisita na, ilang beses nang binisita, but they still nabagsak pa rin. Why? Ay, wala nang buhay spiritual. Kaya sabi din ng talata, sabi po dito ng talata, mangagpakahinahon at mangagpuyat sa pananalangin. Dahil sabi dito ng Diablo, walk it about seeking whom he may devour. Whom he may devour. At ang Diablo po yan, hindi ka niya titigilan hanggat hindi ka gulapay sa iyong buhay pananampalataya. At paano natin yun malalabanan? Sabi ko sa inyo, iharap natin yung Lion of Judah na tinutukoy ng Bible. At paano tayo mapapalapit doon? Let us pray. Let us pray. Pray. Manalangin po tayo. Dahil napakahalaga po ng buhay pananalangin. Maging mapagmalay po tayo. At paano tayo magiging malay sa ating buhay pananampalataya? Magiging sensitibo sa kasalanan na ating nagagawa. Pananalangin. Manalangin po tayo sa Panginoon. Upang tayo bigyan niya, sabi nga ng talata, huwag niyong akalain na yung iba ninyong yung iba ninyong kapwa mananampalataya hindi nakakaranas ng ganyan. Kami po'y nakakaranas din ng temptation, but sa biyaya ng Diyos kami po'y nakakapagpatuloy. Isa sa aspeto na hindi po natin pinababayaan ay yung buhay pananalangin. Yung buhay pananalangin. Kaya sabi ng talata, na sa ilabanan ninyong matatag sa inyong buhay pananampalataya, yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sa sanglibutan. Nakakaranas din po kami. Lahat ng mga mananampalataya nakakaranas ng hirap. But they still serving to God. Ano yung isang sekreto? Prayer. Prayer. Kaya salamat po sa Diyos sa biyayang yun. Kaya sabi ng verse 10,
At ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay at magpapalakas sa inyo. Yun sabi. Magpapasakdal, magpapatibay at magpapalakas sa inyo. Sino yung magpapasakdal sa atin? Yung Diyos. Sino yung magpapatibay? Yung Diyos. Sino yung magpapalakas? Yung Diyos. Kaya saan tayo mananalangin at lalapit? Sa Diyos. Ano? Hindi po kung kani-kaninong persona, hindi po. Sa Diyos. Kaya yun po yung ating punong pag-aralan. Why we should to pray? Because we have an adversary, the devil, and he's like a roaring lion. He walketh about. Nandiyan lang po siya, paggalagala, naghahanap ng kanyang masisila. At pagka tayo nakita na nagkaroon siya ng pagkakataong tayo pabagsakin, he devour you. To eat up greedily or ravenously, to use up or destroy as if by eating. Tingnan niyo po. Hindi ka niya titigilan hanggat hindi ka gulapay sa buhay pananampalataya. Para tayo makapagpatuloy, para tayo makapagpatuloy na makapaglingkod sa Diyos, hindi bumagsak sa buhay pananampalataya, ang sekreto po isa sa aspeto na huwag natin pababayaan ay ang buhay pananalangin. Kaya salamat po sa Diyos sa gabing ito ng ating pag-aaralan, ng salita ng Diyos. So ngayong gabi tayo po ay manalangin. Sa ating pong closing prayer, tayo po pumikit, tayo manalangin. Aming Diyos, salamat po na kayo po ay napakabuti. Salamat po na meron po kayong ginamit upang masulat ang inyong pong banal na kasulatan upang amin pong malaman na kami po ay merong kaaway, na kami po ay merong kaaway ang dyablo. Kaya wag po namin pababayaan yung aming pong buhay pananalangin. Tulungan niyo po kami, Panginoon Diyos. Wala pong malakas sa amin, lahat po kami mahina. Kaya ang amin pong Panginoong kalakasan ay kayo, at paano po kami inyong palalakasin isang aspeto ng aming pong buhay, ay yung pong buhay pananalangin, Panginoon Diyos. Tulungan niyo po ang bawat isa pong nakapakinig. Tulungan niyo po kami, maging ako po ng inyong balingkod na nagsasalita. Hindi po ako malakas, sa inyong pong biyaya lamang po umaasa. Kaya Panginoon Diyos, salamat po sa gabing ito. At ingatan niyo po muli kami sa daraang mga araw, Panginoon Diyos. Nawa ay kami po, Panginoon, ay puspusin niyo po kami palagi ng Santong Espiritu, Panginoon Diyos. Salamat po at pagpalaan niyo po nawa kami sa gabing ito. Ingatan niyo po kami sa iyong pamamahinga ngayong gabi. Lahat po nito ay aming pong samot dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So, salamat po sa inyo pong mga nakapanood at nakapakinig. So, bukas po uli ay inaanyayahan po uli namin kayong manood ng aming pong online Bible study. Maraming salamat po at God bless po sa mga lahat.